Ipapatawag niya sa susunod na pagdinig si Gutesa, pero dahil hindi ito ma-allocate ng Senate Blue Ribbon Committee, posibleng humingi sila ng tulong kina Senator Dante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor. Ayun, oho. Talaga naman hindi siya magpapakita sa inyo. Siyempre, di ba? Yung pinagkakatiwalaan niya siguro nakakaalam sa kanya kung sino man. Ipapatawag niya sa susunod na pagdinig si Gutesa, pero dahil hindi ito ma-allocate ng Senate Blue Ribbon Committee, posibleng humingi sila ng tulong kina Senator Dante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor. Ayun, oho. Talaga naman hindi siya magpapakita sa inyo. Siyempre, di ba? Yung pinagkakatiwalaan niya siguro nakakaalam sa kanya kung sino man. Di ba sabi ko sa'yo, palayo na tayo ng palayo. Oo nga. Doon sa tinutumbok ng investigation sa flood control. Oho. Parang ano to dyan ha? Natatanda ko, di ba, inihahalimbawa natin ito sa basketball. Basketball? Ano, nung araw na shoot na lang, yes. last 2 minutes, naghahabol, tapos bigla magba-brown out. Hinto, di ba? Oo, naku, di init ang ulo ng mga tao niyan. Ganun ang nangyayari, di ba? Oo nga. Pagka may mainit na testigo, may mainit na testimonya, Nako. bigla napuputol. Kasi mukhang ano iba tinutumbok, hindi doon sa gusto nilang direksyon. Oo. Oo. Ngayon, naalala ko na meron ding technique dyan, yung halimbawa, example, yung kalaban nyo sa basketball. Lamang kayo, lamang ha? Okay, oo. 10. 10 Tapos lang biglang nung nagbalik sa second quarter, okay. aba, panay ang shoot at pabalik-balik sila hanggang sa 2 na lang ang lamang. Aba, Na maabutan na kayo. Ano, ikaw, kung coach ka, ano gagawin mo? Abay, di siyempre, ano yan? Man to man yan, bantayan talaga yan. Para Oo nga, oo. Di ba? Pero mayroon pang kung tawagin na yan, no? Pamatay sunog. Di ba? Time out. Tayo. Time out muna, time out. Magta-time out ka, Time di ba? out, time out. Time out. Oo. Tapos pagkatapos ng time out, yung iba nagta-time out uli, di ba? Siyempre, oo. Okay, sasabihin kung ano man, teka lang, may sira yung may nabalian o ano man, para lang humaba. Tama. Naalala ko, kailan ba yung huling hearing dyan? Kailan ba tayo huling nakapanood tungkol sa flood control? Para mag-iisang buwan na, no? Kasi mag-isang, tama, kasi yung recess, bago nag-recess ito eh. Oo. 1 week before nung kanilang recess, tsaka natigil yung investigasyon, mag-isang buwan ng recess eh. Parang pinatay na nga yung sunog. Okay. At ngayong patay na ang sunog, mukhang wala namang papatayang tao, ha? Wala. Oo. Pinatay, ha? In terms na pinatay ang pag-asa na makatestigo yung mga gustong tumestigo. Yung mga testigong hindi ka-frequency iba ang direksyon eh. Unahin natin. Sino yan? Mag-asawang diskaya. Nag-disqualify Hindi disqualified. disqualifika sa pagiging state witness. Nako. Dahil daw sa pagtalikod ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na makipagtulungan sa gobyerno, ay hindi na sila qualified na maging state witness. Yun ang sinasabi ko. Talaga naman, pakinggan nga natin, Attorney Miko Clavano. Spokesperson ba siya ng Office of the Ombudsman? Yes, Assistant Ombudsman. Tapos siya na rin. ang the same time. First time nga may spokesman. Sabi ko sa iyo eh. Kaya nga sa sinabi galing sa DOJ eh. Pero ang spokesman, mas madalas mag-spoke. yung mismong ombudsman. Pakinggan natin. Attorney Miko, ano nangyari? The Discayas, due to their uncooperative behavior now, there's absolutely no chance that they can even become state witnesses anymore. Because of their statement that they are uncooperative, then they are deemed to be hostile witnesses and can only be charged as respondents and in the future accused in the case of
malversation of public funds, falsification of public documents, and all the other crimes that they were a part of. Ayun. Wala na talaga. May isa pa palang tawag dito sa basketball. 'Di ba? Oo. Tinime outan mo ng napakahaba. Oo. Tapos nung magbalik, sinupalpal mo yung gusto mag-shoot. Black. Aha. Supalpal. Supalpal. So, At ang tawag mo, man to man, 'di ba? man to man, Oo. medyo bantayan, dipidikit ang kalaban eh. So may nagbantay kay mag-asawang Diskaya. Yan, May nagbantay dun sa isa pang magle-layup, Jen. Nako, ganon. Sinahod eh. Bagsak eh. Nung pag-layup, sinahod. Oo. Nako, Yan po si Sino yan? Sergeant Orly Gutesa. Nako. Hindi na rin makita yan eh. Paano makikita? Sinahod nga. Magtataka naman ako, ba't man magpapakita sa inyo? Hindi na. Di ba? Oo. Alam mo ba ang bago? Eto na. Naglabas na daw po, eto dito ako nagtataka no? Ng desisyon ang Manila RTC na nagsasabing peke nga yung pirma nung attorney na nagnotaryo. Di ba matagal naman nating alam na hindi na niya talaga pirma yun? Di ba? Peke naman talaga. Pero Wala naman nagsabing hindi peke yun eh. Pero ngayon, Oh. pinatibay na lang ng executive judge ng Manila Regional Trial Court Oho. na peke yung pirma dun sa sworn statement ni Gutesa. Talaga naman kasi iba yung pirma niya, yung original na pirma talaga ni attorney Pecci. Oo. Kumpara doon sa pirma niya, At noon pa natin alam. Yes. At hindi ito ang issue, di ba? Totoo. Hindi yung pirma, kundi bakit ganun lahat ng notaryo dun sa opisina ni Pecci na hindi niya pirma lahat? Totoo. Kasi ang tanong doon, sino ang nag-atas Aha. na pumirma ng ganon doon sa notaryo? Di ba? Yes. Kasi yan, parang ang napakalaking balita. Di ba? Ang headlines ngayon, breaking news eh. Oo, peke. Peke daw po kinumpirma na executive judge ng Manila Regional Trial Court na yung pirma doon sa notaryo ni Gutesa ay peke. Oo. Paano ba nila nalaman na peke? Oh. Tiningnan yung notaryo, Jen. Oh. Tapos tiningnan yung pirma Pirma nung ni- Gutesa. yung totoong pirma ni Pecci. Nung lawyer. Oh. Pinagkumpara. Peke nga. Ibig sabihin peke. Peke itong salaysay Peke yung- nito. Hindi, yung pirma lang, hindi salaysay. Hindi, ganun ang labas eh. Ganon? Peke yung dokumento, peke yung salaysay. Walang kwenta yung salaysay. Hindi, parang kayo na, parang nabasa ko, dililiwanag ata ni Senador Ping, hindi naman niya nangangahulugan na baliwala yung salaysay kasi Buti pinapaliwanag niya. para mayroon sa ganung statement kasi pinanumpaan naman daw niya Yes. yun doon sa Blue Ribbon Committee. Pero ang pagpapalabas niyan sa report, Jen, Oho. eto kakasuhan si Gutesa ng Adi- pamemeke ng dokumento. Hindi, importante yung kasuhan para maituro din ng Gutesa. Ako maganda kasi minsan ang pagkakaso, hindi mo rin masasabing negatibo para sa'yo, para doon, maobliga kang ipatibayan. Buti sana kung alam ni Gutesa yon, di ba? Oo. Na kasi iisipin niya, naku, ikukulong ako. Oho. Baka nga hindi na lumitaw yan. Pero bukod kay Gutesa, Jen, alam mo ba kung sino pang kakasuhan ng pamemeke ng dokumento? Ba, sino pa? Lahat daw ng gumamit ng dokumento na yan at nagpresenta sa Senado. Sino ba yon? Sino yung mga yan? Mukhang talagang sino daw yung mga yan? Wala naman sinabi. Pero alam ko, pag pinanood mo, alam mo naman kung sino nagpresenta niyan eh. Sino ba yan? Sino yan? Sendante Marcoleta, sino ba yan? Turo nyo nga. Nako, Diba? mapapasubo kayo dyan. Kaya nga. Yan ang magiging problema natin. Pero dapat tandaan natin, ang pinagkumpara lang dito ay yung pirma nung abogado at nung affidavit, yung notaryo ng affidavit. Oho. Hindi pa po tiningnan yung iba pang notaryo doon. Dapat tingnan nyo, ganito ba talaga ang pirma ng notaryo dyan sa opisina nila? Yan, totoo ba? Ito ba talaga? Pumipirma ba talaga yung abogado? Yun ba talaga? Kasi totoo naman, nung tagpo na yun, hindi naman talaga si Atty. Pecci yung pumirma eh. Di ba? May pumirma at may naglagay ng dry seal, may kanyang kung ano-ano, dokumento niya. Bilang practice, di ba? Oo. Tsaka ang katunayan, doon sa opisina niya, 24/7 eh. Yes. Kaya nga ang hinala nila, walang tulog si attorney.
Dinaig pang 7-Eleven. Talaga naman. 24/7 na bukas yung notaryo. Ibig sabihin, kahit pumunta ka ng madaling araw doon, andun si Atty. Peachy at siya ang Yes. magnotaryo. Ngayon, Jen, Oo. di ba, patapos na yung time out. Oo. Baka half time na nga. Ayun yung basketball na. Papasok na ng third quarter. Bago pa pumasok yung third quarter, binutata na yung dalawang... Disqualified yung star player. Disqualified yung star player. Yung isa sinahod eh. Hindi na makapag-play ito eh. Nabalian ng balikat. Hindi Okay, maka- pinulungan. Pag pumasok, sasahurin kita. Hindi na nga magpapakita yung player mo, Kaya di yung ba? third quarter, kulang-kulang na yung player na Wala kalaban. na. Oo. Talo tayo. Talo ba yung default siya pagka nagkataon? Kumbaga sa basketball nga, Pero ang problema, ayaw Oo. ng mga negosyante eh. Diba? Yung, halimbawa, naglalaro ng basketball, may mga sponsor yan eh. Ah, siyempre. Mga negosyante yan. Totoo. Sabi ng mga negosyante, hindi. Anong tawag? Niluluto nyo yung laban. Hindi kami papayag. Oo, pumapalag po eh. Bawal yan. Kapag kaniluto niyo yung laro at pagka nagkaalaman, baka bumalik sa organizing committee ng yan. Game fixing yan. O game fixing yan. Ayan, yung pinakikita natin. Oo. Yung perma po ni attorney yan, Espera. Oo. At yung iba pang mga... Ayan, yung denial niya. Pero yung contract agreement sa TIESA, ganon din yung pirma. Yun na nga. Katulad ng notaryo kay Gutesa. Paano yung mga unang notaryo? Ito daw kasi yung tunay niyang pirma, no? Yes. Ito itong sa baba. Dinay niya yung nasa baba. Pero ang problema, lahat ng notaryo mula sa opisina niya, yun ang pirma, yung katulad nung na kay Gutesa affidavit. Mukha naman talagang... Hindi, totoo naman, mulat sa puli. Fake naman talaga kasi pineki, hindi naman siya talaga pumirma. Iba pumirma eh. Hindi nga siya. Yung ganun yung style Yes, kaya lang, tingnan nyo lahat ng mga notaryo. Kaya katulad yan. Sa itong nasa kanan natin dyan, yung nasa contract agreement, Kaya sa totoo lang po, yung pinalabas na desisyon, kung desisyon man ng executive judge, Nason, wala pong bago doon. oo nga. Hindi po yun isang malaking, hindi po yun isang breaking news. Hindi yun ang issue. Kung tama ba yung perma o hindi. Dahil noon pa naman nating sinabi na ang issue dyan, bakit gano'n ang mga perma? Tama. Sa lahat ng ninunotaryo, sa opisina na yan. Di ba? Nako. Saan ba yung statement? Mayroon ano yan? Ayan. Ito merong statement si Senator Ping eh. Ayan, sige. Pinaalam daw po sa kanya nung natuklasan na executive judge ng Manila Regional Trial Court na hindi tugma ang pirma sa sworn statement ng surprise witness na si Orly Gutesa sa tunay na pirma ni Atty. Peachy Rose Espera. Yan, si Espera po ang nakalagay sa nagnotaryo sa affidavit ni Gutesa. Ayon po kay Senator Ping, inirekomenda ng hukom na isailalim daw po sa preliminary investigation si Gutesa. Yun nga. At iba pang sangkot sa paggawa po ng kanyang affidavit. Yan ang sinasabi ko. Eh di... Imbestiga. Iimbestigahan din pati sa attorney. Di ba? Ipapatawag ay niya sa susunod na pagdinig si Gutesa. Pero dahil hindi ito ma-allocate ng Senate Blue Ribbon Committee, posibleng humingi sila ng tulong kina Senator Dante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor. Ayun, talaga naman hindi siya magpapakita sa inyo. Siyempre, di ba? Yung pinagkakatiwalaan niya siguro nakakaalam sa kanya kung sino man. Malay mo, mga general din pala nagtatago sa kanya. Di ba? Sino bang general? General Lau. Basketball ba pinag-uusapan natin? Oo nga, luman-luman. General Lau. Batayan niya kasi sa CCTV footage sa Senado bago ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee noon po September 25. Dumating ito 8:27 ng umaga pero nanatili ng 30 minuto sa opisina po ni Senador Marcoleta bago nagtungo sa gallery ng Senado kung saan ginawa po ang hearing. Ayun. Yun daw pong sabina ay ipinadala po sa office ni Senador Marcoleta. Bukod daw po kay Gutesa, ipapatawag din sa November 14 hearing ang kontraktor na gumagawa umano sa bahay ng dating House Speaker Martin Romualdez, pati na rin ng logbook ng proyekto para mapatunayan ang pahayag ni Gutesa na nagatid dito ng mali-maleta daw pong pera. Yun ang magiging balita ata sa mamaya. Ayan. Yun ang ang balita, Nelson. Yun. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa isyong ito ukol po kay Gutesa and Diskaya.